Ikaw ba ay nasa proseso ng pagbili ng bahay o baka binebenta mo yung bahay mo? This episode is for you. Pag-uusapan po natin ang mga senyales that might be telling you na baka, naku, hindi pa ito ang tamang deal para sa iyo. Ito po ang ating topic for this episode of Open House with Chris and Alice. Yan, welcome! Would you believe it? It's already our third month dito po sa Open House with Chris and Alice, of course, with Chris and Alice Estrella, ang mga kaibigan po nating realtor, mortgage agent ng Team Estrella. Nakapasok po sila dyan sa Calgary, Alberta. But of course, they can help out anybody with buying or selling their homes anywhere in Canada. Welcome back, guys, and thank you again. Excited ako sa episode na ito. Yay! Thank you, Sis Ina, kasi pinansin mo kami ulit. Ito ka na naman talaga. O, reminder guys ha, yung contact information po nila in case you wanna work with them, contact them, consult. Yan po, yung tatlong numbers, dalawang number, isang email po na nandyan po sa baba ng inyong screens. Okay. Ang ating topic na nasa ilalim to ng category, two parts ang ating ayoko na sa'yo. Okay, Yes. na episodes. Ayoko na sa'yo kasi in this case, guys, I guess there might be instances wherein you should realize na you should be walking away from a deal right in front of you. No? Tama. Sige, paliwanag natin itong 8 signs that it's time to walk away from a real estate deal. And may reminder ka on when you can when you only have this room to do that. So two important things. Number one, kasi there are 2 stages into the negotiation. Ang number one, kapag nag-o-offer, yung stage pa lang na i-accept yung offer, hindi i-accept yung offer. So ang nangyayari kasi, after i-accept yung offer, parang boyfriend-girlfriend na kayo. Ang tawag doon, conditionally sold. Yun ang nangyayari. Tapos kapag natapos na yung mga conditions, nag-agree kayo, ang susunod doon is unconditionally sold. Ibig sabihin, firming. Kumbaga, ikakasal na kayo. So, itong 8 signs na to, kumbaga, boyfriend-girlfriend kayo bago kayo ikasal. So, pwede mong i-call off yung kasal during this time. Yun yung number 1. And number 2, kailan mo i-call off yung kasal? Kapag unwilling to cooperate yung other side, whether buying or selling. So guys magiging applicable po itong pag-uusapan natin na 8 signs, okay, doon sa tamang timing. Hindi yan po pwede kapag biglang ando na kayo, kinasal na nga kayo dito sa deal na ito tulad ng sinabi ni Chris. Okay, let's proceed. Ang una nating sign that could be a reason for you to walk away from a deal. Inspection horrors. Okay, tell us more about this. Yon, kasi 'di ba, pagtingin mo ng bahay, lalo na sa this is for the buyers. Para fair, 4 na signs sa buyers, tapos 4 na signs sa sellers na mag-back out na sila. So itong number 1, buyer side dito, nag-inspection. Ang nangyayari, kasi iba yung nakikita lang ng mata mo, tapos mas malalim, may professional inspector na titingin na. So, very good example na nakikita namin is yung Poly B. Ito yung mga plumbing. Ito yung mga plumbing na hindi na approved right now. Ginagamit siya in the past, pero kasi ngayon meron siyang material na hindi na healthy, tas pwedeng pumutok yung pipes nun. So with Poly B, minsan may ibang insurers na hindi na nila ini-insure kapag Poly B. So ito mga major repairs ito. So kapag yung other side, yung seller, unwilling to work with you, na maghati kayo or to cooperate, then this is an important sign to walk away. So yung first 4 na ating pag-uusapan applies to buyers. Second half, yung 5 to 8 will be for the sellers. Got it. Okay, pag ganito pala yung sa inspection orders na sinasabi ninyo, what if sabihin ng buyer, gusto ko talaga yung house? Talagang yung problema lang yung plumbing na yan. Yeah. Talaga bang, is it a big reason enough for me not to proceed? Ako na lang mag-aayos, Chris, ganun. Anong sagot mo pag ganun yung sentimiento ng buyer?
Yeah, in that case, basta ano, ang mahalaga, well-informed yung client namin, si buyer, na gusto ko talaga, ang mahalaga diyan may mag-quote, may contractor quote para makita niya, malaman niya kung magkano yung gagastusin niya. Tapos pag gusto niya pa rin, pwede naman niyang ituloy. Yeah. Or kung Right. masyado ng malaki, makita niya with the contractor, then it's time to back out. Kasi alam mo, the best realtor is not the realtor na magsasabi sa'yo to close the deal. The best realtor is yung wala siyang attachment, na he or she cares for you, kahit hindi matuloy yung deal, maghanap na lang tayo ng iba kasi may nakikita sila as your agent or as your realtor, as experts. Just to add, usual na medyo mabigat sa inspection kapag halimbawa may problema yung foundation ng bahay. So foundation issues, tapos kung nagkaroon ng serious water intrusion doon sa bahay, kasi medyo costly yon to repair. So again, yung sinasabi ni Chris, pwede naman yan masettle, just in case na willing si seller, willing si buyer, na normally pinaghahatian, ganyan. Mag-walk out ka lang naman kung halimbawa si seller, for example, may serious concern sa foundation, tapos sasabihin niya, no, ayokong ipa-repair or ayokong gawa ng paraan. So that's a sign na hindi na, kasi baka yung problema mo, i-assume ko lang. Right. Diba? So medyo mabigat yun. Okay. So that's for inspection horrors. Number 2, sign, no? To walk away from a deal. Bad numbers. Oo. Actually, meron akong kwento dyan. Personal na kwento namin. Kasi di ba kami nag-invest kami. So, bumibili rin kami ng mga properties for rentals. So, meron kaming isang nakitang property na maganda. Ang ganda ng location. So, it's a duplex. And ang naka-infill na kasi yung lugar. So, since malapit siya sa hospital, infill na ibig sabihin tinayuan na ng mga bago, dinimolish na yung structure, tapos tinayuan na ng mga multifamily. So kami, ang goal namin doon eventually, mabili din yung kabila since duplex siya, and then matayuan ng multifamily. So talagang crush namin yung property. And in all fairness, income generating, kasi 3 self-contained na units. So although makeshift yung pagkakagawa, pero when you run superficially, when you run the numbers, the mortgage will be covered by the rental income alone. Tapos may positive ka pa. So kaya lang, eto nga, may inspection horror siya kasi medyo luma na yung property, which is fine for us kasi may trades guy naman kami who can handle. Even yung electrical panel, palitin So that's about 7,000 nung pinakot namin. So okay pa kami doon. Kaya lang ito na, since this one is an insured deal, since 20% yung down payment namin, since investment siya, so may appraisal talaga. So pagdating na, may approval na kami. Okay na kami. Sige, sa inspection, we're good. Sige, ayusin na lang namin yan kasi nakamanage naman yung expectation. Since luma yan we cannot expect na magandang conditions. Yeah. So yung bank pre-approved na rin yan. So we're just waiting for the appraisal. So eto na, dumating yung appraisal. Binibenta yung property ng 620. Okay? Pero yung appraisal is 600,000 lang. Ay, mas mababa. May shortfall na 20,000. Ibig sabihin, para maituloy ni Sis Alice, kailangan namin magpaluwal ng 20,000. Kasi sabi ng bangko, 600,000 lang ang sasagutin namin. Yes. So, ang nangyari noon, kasi we are shelling out over 100,000 na kasi 20%, di ba? So, another 20,000. So, we were trying to negotiate dun sa may-ari na, ganito na lang kasi may tayo, shortfall sa appraisal, 20,000. Paghatian na lang natin. Okay? So, wala na kaming hihilingin anything sa inspection result, we can cover that. Pero at least itong appraisal, kasi ibig sabihin medyo yung benta, medyo mataas. Ayaw pumayag. So 620. Ayaw pumayag na mag-share. Basta ang dami na request, magpa-second appraisal, whatever. So since under conditional yung sale, so we walked away from the sale kasi yung appraisal niya hindi maganda. So actually, maganda rin kasi nakakita kami mas magandang property and they ended up selling the property ng below dun sa hinahagil namin.
Oh, wow! Okay. Apart from yung, let's say, difference sa appraised value, tulad nung nangyari sa kaso ninyo, are there other numbers na kailangan bantayan, when buying a deal? Well, normally, interest rates, actually, kung pre-approved naman kasi, nakita na yung numbers eh. Right, Sa right. totoo lang, Okay. if you did yung home search na you follow the process, ibig sabihin na pre-approved ka, yung numbers mo should be fine. Na within the ratio siya. So just in case, ang pinag-uusapan na lang doon is yung appraisal. Kasi minsan, may bank, actually may na-encounter ako isang bank, kahit insured file, ibig sabihin ng insured file, yung may CMHC, yung 5% lang, Okay. below the 20% na down payment. So, insured file ang tawag doon. So, kahit insured deal, nag-appraisal sila. Just, Oh. so kapag hindi sakto o mas mataas yung bili mo, hindi nila i-cover yung shortfall. So, kailangan i-shell out mo yun. So, bawi na lang. Oo. Alright. Okay. Let's go to number 3. Signs that could be telling you that it's time to walk away from a deal. Sa kung ikaw po ay isang buyer. Buyer. Due diligence problems. Okay. Ano ba Due usually ito? diligence problems. Kasi, di ba nga, boyfriend, girlfriend na kayo, ikaw si buyer. So, inaayos mo yung financing mo, nag-i-inspect ka. Tapos, lalo na sa mga bumibili ng condo, lalo na yung may mga association, yung may strata, may condo fee, may mga monthly fee, yung may association na nagpapatakbo. So, important example nun is yung halimbawa, madidiscover mo nung chinek mo yung condo documents, ni-review mo, meron palang malaking special assessment. Ano yung special assessment? Halimbawa, may malaking damage yung mismong complex o yung building, tapos lahat kayo kailangan yung magbayad para i-repair yon. So, isa yun sa mga halimbawa. Another one, nakita mo, dinevelop yung basement, inayos yung basement, pero parang hindi maayos. Tapos higit sa lahat, wala pala siyang permit. Kasi yung pagpapagawa ng basement, dapat may permit ka. Kasi pag may permit, ibig sabihin na-check ng city. Kapag walang permit, ibig sabihin DIY yan. Makeshift yan. Baka may tinamaan na foundation. May nasira na plumbing nung ni-repair mo yung bahay. So, yun yung mga halimbawa ng due diligence problems. Meron pa tayong isang na-encounter, Yung condo board, nakademanda sila. So, dun sa condo documents, although hindi kasi kami beyond 5,000. Anything beyond 5,000. So, we advise yung client na ipa-review nyo sa condo docs reviewer or basahin ninyo thoroughly kasi hindi naman kami authority dyan. Pero may isang deal kami na nakita ng client na may demanda yung condo board na over 5,000. Tapos when they look at the documents, parang 135,000 yung pinag-uusapan na demanda. So, tas kung may special assessment pa na parating, tas may demanda yung condo board nyo, parang medyo mag-isip-isip ka na kung tutuloy mo ba to kasi baka mamaya pag salpak mo, pag taking mo ng possession, ang daming mga kailangang bayaran, ang daming special assessments. Right. I think dito papasok yung kahalagahan ng pagkakaroon din ng team, mortgage agent or realtor, na metikuloso sa isang property na tinitignan, para matulungan yung buyer na hindi mag-rely lang sa sinasabi, yung mga assurances na binibigay ng seller. Diba? Kasi yung minsan, they will just take their word for it, na parang, hindi, okay daw yung pagawa nito, hindi, walang problema dito. To. And then they don't do their due diligence in actually verifying kung totoo yung assurances na yun. Marami kasi talagang mabilis lang maniwala sa mga magagaling magsalita. Okay. Number 4 naman, emotion and pressure. Ano ito, A sign to walk away kapag involved masyado ang emotions at mataas ang pressure, ganun ba yun? Yeah. So may tie-in. Magandang mapanood nila yung other episode natin. 'Di ba meron tayong tinatawag nun na mistake ng mga buyers na yung emotional move-in. Yung puso nila, yung isipan nila, pumapasok na, naglilipat na
doon sa Oo, bahay. oo. O, doon na natutulog sa bahay yung kaluluwa nila, Sis Ina. So, kapag ganun, tas may mga lumilitaw na problema sa inspection or sa due diligence, dapat mas take a deep breath. Ang tawag doon, take a deep breath moment para gamitin din yung isip na, Yeah. teka, baka meron pa itong mas malaking problema in the future. Kasi kapag naa-attach ka na, nawawala na yung reason mo. Mm-mm. Right. Oh. Actually, sis, may na-encounter kami nito. Ano naman, it's sa private sale. So, si Mhm. seller, di ba, walang realtor, both. So, may naman, lawyer na involved. Pero since private sale siya, so direct yung coordination ng seller at buyer. So, since conditionally sold siya for, I think, 2 weeks, 3 weeks, nung nagdo-due diligence si buyer, nag-extend pa, ganyan. Pero, dumating sa point na si seller, pressure na siya, i-firm mo na. Oo, oo. I-firm mo na kasi kumbaga Matagal. na tali na sa'yo ng 3 weeks yung property. I-firm mo na. Kaya lang may problema sa property. So, they ended up na hindi nagkatuluyan. So, parang nagalit. Oo. Si seller, hindi tinuloy. Ganyan. So, Buti na lang hindi bumigay sa pressure. Yeah, Di ba? Oo. Yeah, tama ka, Sis Ina. Kasi it's the right thing to do. Imaginein mo, i-bear mo yun. yeah. Correct. Okay. Now let's move on. Ito na mga senyales para sa mga nagbebenta ng bahay. Okay? Number 1 for them. Number 5 sa ating discussion. Pero yung una na applicable sa mga sellers. Uncertain financing. Okay. Go ahead. Sige. Kung sa seller side naman, kung naka-conditionally sold yung properties is, and then yung buyer mo, 'di ba? Initially may pinag-usapan kayo niyan eh. Normally dito 7 working days ang financing condition. Tama. So, within that period, kung pre-approve ka kasi mahaba na yun, yung 7 working days. So, by that time, dapat pwede na makakuha ng final approval. So, kung si buyer mo, renegotiate ng extend uli natin yung financing, parang dapat as a seller mapapaisip ka na nun, sandali lang, baka naman etong buyer na to, talaga, hindi siya talaga approvable, o di kaya ang daming findings sa credit bureau niya, o na biglang surprisingly lumitaw, may mga ganun kasi, hindi na-check talaga nung nag-handle ng mortgage. So kung si buyer negotiate, baka ang ending mo doon, yung tinatawag na opportunity cost. Kumbaga na walang ka kasi instead na nabenta mo, for example, ng this much, and then nakatali, conditionally sold dun sa existing na buyer mo, and then negotiate, nalipasan ka na. So, benta mo siya, o mabibenta mo siya ng lesser na. So, sayang din yun. So, normally, tayo hanggang isa lang no? Normally, kasi kami kapag nasa selling side kami, kung mag-offer yung realtor, patingin ng pre-approval. So ako, I can tell kung ito, underwritten ba to? Pag tinignan mo, kung yun na. Lang, parang hindi underwritten to, parang ginawa lang to ng nagmo-mortgage na based sa kwentuhan ng kung magkano income, pero hindi na factor in yung liability. Tama. So, normally kapag fully underwritten yung pre-approval na full yung credit bureau, wala ka dapat concern nito eh. Tama. So, fully pre-approved siya na tinatawag. So kami, normally, we need that para sa seller namin to be fair kasi pinapakita namin yon na ito, pre-approved to. So, pwede natin i-consider. And then, kung may extension, hanggang isa lang. Right. Kasi hindi makita mo ng maraming extension kung talagang beforehand, maayos yung financing mo. Actually, yun yung tanong ko, no? How long do you think is a good time for them to wait? Okay, isang extension lang. Yun lang kayo strictly. Okay. Kami yun, sis. So, isa lang. Hindi kami pumapayag na extend. Okay. Got it. Okay. Pangalawa naman for sellers, but 6 for the sake of our discussion. Rampant negotiating ng rampant. Ano naman to, sis? Diba, selling side tayo. Tayo yung nagbebenta ng property. Nag-agree na ito yung presyo, 'di ba? In-accept na natin yung offer, ito yung presyo. Tapos after i-accept, habang nagliligawan bago ikasal, 'di ba? Pabalik-balik si buyer, sabi ni buyer,
seller, pwede ba bigyan mo naman ako ng discount pa na 3,000 kasi gusto kong ipagawa yung backyard, gusto kong pagandahin yung backyard. Tapos di negotiate, tapos pumayag ka, tapos bumalik na naman, sabi niya, ay pwede ba tawad ulit ng 2,000 kasi aayusin ko yung deck nung bahay, nung property. Tapos ikaw pumayag ka, tapos third time bumalik na naman siya, tapos sabi niya, pwede ba tawad 3,000 ulit, pengin 3,000 kasi pagagandahin ko yung grading, yung lupa ng property. So yun, ano yun, hindi yun maganda kasi paulit-ulit eh. Kumbaga, masyadong nasasagad yung seller. Oo. Usually ba, yung mga ganong requests, no? At what point in the deal should those types of negotiations be done? Tsaka, paano maiiwasan na hindi, tawag dito, patsi-patsi yung pag-request ng mga ganyan? Okay. Usually, as a seller, kapag kami yung tumutulong magbenta, isang beses lang yun mangyayari after the inspection. So kung ano man yung i-bring up nila, yon pag-uusapan na namin yon. Magni-negotiate kung kailangan na may mga kailangan gawin. Pero may dalawang categories, lalo na kaya pinoprotektahan namin yung sellers namin. May tinatawag na i-bring up sila na maintenance item. Ibig sabihin nito, ito ay part ng wear and tear. There is no perfect house, 'di ba? So, halimbawa grading, halimbawa yung naluluma yung yung pintura, 'di ba? So, maayos naman pero naluluma na siya. So, kailangan clear na it's a maintenance item. Another one is deficiency or health hazard. Yung delikado, halimbawa hindi maayos yung electrical. Yan, that's a valid concern. May leak yung bahay. So yan, dapat pakinggan ni seller yan. Pero we need to categorize, ano ba siya? Maintenance item ba yan? O safety or deficient item yan? Got it. Okay. Sunod na tayo. Still for sellers, ha? Unreasonable conditions or timelines. Yan. Okay. What do you mean? Minsan kasi may mga buyer na siguro dahil tight pa sila or they still have to finish their affairs, manghihingi ng possession date na 3 months from the firm. may mga ganun minsan. Sagad naman yung yung possession date mo. Syempre kasi si seller, kapag halimbawa nasa kanya pa yung property, kahit na nag-firm na kayo, kailangan niyang bayaran yung property tax. Diba? Sa kanya pa yon. So, yung utility sa kanya pa yon. If it's a condo, yung condo fee sa kanya pa yon until mag-possession talaga kayo, mag-closing kayo. So, kung masyadong malayo and si seller, kailangan niya na mag-move forward, especially kung halimbawa, mag-upgrade siya, nakabili na siya ng pre-con. Ganun normally yung scenario, nakabili na ng pre-con, pre-construction, and then nag-move in na siya, and yung holding cost na tinatawag for bearing that long possession, medyo aaray siya. So I think scrap na lang. Tayo ng iba if unwilling si buyer na magkita sa gitna. All right. I'm more curious about these unreasonable conditions, no? Outside yung let's say yung move-in date. I want to hear stories of, let's say, buyers na yun na nga with unreasonable conditions. Ito na baka nakaka-turn off talaga, no, for a seller. Yeah. Ito, very common na talagang hindi na namin ina-accept talaga. Yung ang condition nila is subject to the sale of my house. Bibilin ko yung property mo, tong bahay mo, kapag nabenta yung bahay ko. So, kapag hindi nabenta yung bahay ko, hindi matutuloy yung pagbili ko ng bahay mo. So imaginein mo, naka-hostage yung property mo na mabenta yung property niya. So yan, hindi na, kino-collapse na namin yung deal. Ibig sabihin, hindi na kami, we move on. Hanap na lang tayo ng ibang buyer. Kasi bakit? Ang question nun, una, nakalist na ba yung property mo? Binibenta mo na ba yung property mo? Tama? Pangalawa, tama ba yung presyo ng property mo? So, isa yan sa mga, actually no-brainer yan kapag magaling yung realtor mo. I see. Parang nakarinig na ako ng mga ganyan, no? In my mind, tuloy, feeling ko it's quite common.
in what circumstances would it be okay? Or should a seller be okay with waiting for the home of the buyer to be sold? Meron ka bang room for that? Ako kasi kami, busy realtor kami. So, Alright. madami kami talagang tinutulungan. So, we don't actually entertain that. Got it. Alright. Okay, that's fair. O, last na tayo. Number 8. Again, has signs to walk away from a real estate deal. It's not the price alone. Yan. Okay, go ahead. Okay. So, simple lang. Concrete example, may pumasok na 2 offers sa'yo. 'Di ba? Yung isang offer, ang offer nila is let's say for example, 700,000 yung offer nila. Kaso walang pre-approval. Tapos ang haba ng condition date. Ang condition date na usual is 7 to 10 business days. Tapos condition date nila 20 business days, doble. Versus may nag-offer 680,000 pero may pre-approval na siya. Tapos yung condition date niya 7 business days lang. So, ipinapaliwanag namin kay seller, mas maganda si 680,000. Kasi bakit? Mas mababa siya, pero strong yung yung offer niya. Yung financing niya may itsura na. Tapos yung condition date, malalaman natin agad kung matutuloy yung deal para hindi tumali yung property natin ng matagal. Kasi pag matagal natali yung property, namimiss mo na yung market, inaamag na yung property. Pag hindi natuloy, nag-collapse yung deal, na-miss mo na yung kumbaga sa artista, laos ka na. Uy, grabe naman, ang hurtful naman, no? I see. Pero yung mga ganong case, Chris, for example, yung 700,000, no, na walang pre-approval, sabihin ni buyer, baka naman mabilis lang yan makakuha, baka naman mabilis lang yan maayos. Pag ganon, again, no, how long yung pasensya mo or you think the seller should have for those types of cases? Sabihin nila, sayang yun, 20,000 din yun eh. O, ganon. Yun. Ang mahalaga naman, informed palagi si seller. And then, he or she makes the decision. Yeah. Yun naman yung mahalaga. So, ang gagawin ko dyan, sige, accept natin yung offer, pero dapat ibigay nila yung pre-approval letter within 48 hours after acceptance. So, that's a condition. Kapag hindi na ibigay after 48 hours, we will collapse the deal. Got it. All right. O, diba? Sakto tayo. Magkalahating oras para sa ating 8 signs that it's time to walk away from a... Ako ng konti. May pang go ahead. Sige, go ahead. Bigil na bigil kasi ako. So, oo. So, maganda ito kasi lalo na ang message namin sa mga buyers or sellers, just continue to listen dun sa realtor na nag-guide sa inyo. Kasi they have your best interest at heart. Kasi may nakikita sila as experts. Kasi halimbawa, di ba, si seller or si buyer, posibleng ito ay pang-una niya na pagbili o pagbenta ng property, pangalawa niya or pangatlo niya. Pero yung realtor na nag-guide sa kanya, lalo na kung magaling yung realtor, pang 1,000, pang 126 na niya to na deal. So marami siyang nakikita. So I think ang mahalaga doon is yung willingness to listen and be open. Kasi your realtor has your best interest at heart. Even to the point na sabihin niya na hindi, wag na nating ituloy yung deal, makakakita pa tayo ng mas maganda. Yun ang magaling na realtor. Correct. I think that's a green flag in this case, Yung hindi nagmamadali magbenta o magbenta o makabili. Hindi lang oo lang sa lahat ng sinasabi ng kanilang kliyente, 'di ba? Okay, okay na. Let's go. Maraming salamat. Yan po ang 8 signs that it's time to walk away from the deal. If you think there are more, para sa mga viewers natin, baka sa personal experience nyo din, may gusto ko yung i-share, ilagay nyo po dyan sa comment section. Alright? Thank you so much. That's it for this episode of Open House with Chris and Alice. We will see you again in just a few weeks. Okay? Bye, everybody!